Magandang araw mga ka-modern. Sa episode na to ay pag-uusapan natin ang isang kanta na madalas patugtugin tuwing may inihahatid na yumao. Dahil sa ganda ng kantang ito ay mararamdaman natin ang mensahe. Kung kaya naman, ay damang-daman natin ang pagkalungkot. Lalo na ang mga kapamilya ng taong pumanaw na. Dahil sa ganda ng pagkakaareglo at maging ang mga titik nito, kung kaya naman ay tumitimbo ito sa damdamin ng bawat makakarinig nito. Ngunit, alam nyo ba na hindi tungkol sa patay ang kantang ito? Pero bago natin ito pag-usapan ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos at trivia na tulad nito. Tara, alamin natin. Maraming kanta ang madalas patugtugin kapag araw na ng paglilibing. Nandiyan ang mga kanta ni Carol Banawa, Naiingatan Ka, Natutulog Ba ang Diyos, at Ang Tanging Yaman na likha ni Father Manoling Francisco, mga awitin ni Gary Valenciano, at ilang mga kanta ni Rico J. Puno. At ang madalas na patugtugin na hindi kita malilimutan. Mayroon ding mga banyagang kanta tulad ng I Will Be Here, Warrior is a Child, at marami pang iba. Ito ang ilan sa madalas na naririnig natin habang inihahatid ang taong yumao. May ilan na tayong naririnig na bagong kanta na hindi naman madalas pinapatugtog. Kumporme kasi ito sa request ng family o di kaya ay ang huling habilin ng taong pumanaw. Dahil na din sa mensahe ng kantang ito at dahil paborito din ng pamilya ng taong pumanaw, ay hindi mapipigilan ng ilan ang malungkot o maluha. Bukod doon, ay pag naririnig natin ang mga kantang ito, ay naaalala natin ang taong pumanaw. At doon natin masasabi na wala na nga ang taong naging parte ng ating buhay. Ngunit mayroong isang kanta na madalas din natin madinig sa bawat libing, ang mayroong malalim na makahulugan. At ito, ang kantang Kanlungan. Ang kantang Kanlungan ay nilikha ni Noel Cabangon mula sa album niyang Biyahe. Bandang 1980s pa niya ito nagawa at masasabi kong napaka-perpekto ng likhang ito. Bukod kasi sa napakagandang pagkakaareglo ng tunog ay sinamahan pa ito ng matatalinong titik ni Noel. Nakapaloob sa kantang ito ang mga lirikong natatandaan mo pa ba? Ang inukit kong puso sa punong mangga. At ang bandang chorus na lumilipas ang panahon. Kabiyak ng ating gunita. Ang mga puno at halaman, bakit kailangan lumisan? Sa liriko ay tila tungkol sa magkasintahan o mag-asawa ang awit na ito. Na animoy may isang lumisan at may isang nangungulila. Kung kaya naman, pasok ang kantang Kanlungan sa top 10 na kantang madalas patugtugin sa araw ng libing. Mayroon akong hiwalay na video dito. Ilalagay ko na lang ang link sa description. Magbalik po tayo. Alam nyo ba na ang kantang Kanlungan ay nilikha ni Noel Cabangon para sa mga batang inaabuso noon? Taong 1980s ay masasabi natin na ang child abuse ay talamak noon. Dahil na din sa hindi pa gaanong kalakas ang batas patungkol sa pang-aabuso sa kabataan. Dito ay nagkaroon si Noel ng pagkakataong lumikha ng kanta at madalas niya itong patugtugin sa isang shelter ng mga kabataan na kung tawagin ay
Kanlungan sa Erma Ministry Incorporated. Dito na marahil nakuha ni Noel ang kanyang pamagat na kanlungan. Kaya naman Erma ay pinatutungkulan nito ang Ermita Malate. Ang kanlungan sa Erma ay isang non-profit corporation na lisensyado ng DSWD na itatag noong 1988 sa Maynila. Sa lugar na ito, dinadala ang mga batang na ililigtas mula sa pang-aabuso. At dito din nagsho-show si Noel Cabango noon ng libre para makapag-raise ng pondo para sa mga kabataang naililigtas. Marami pang mga magagandang kanta ang malilikha ng mga magagaling na kompositor. Ngunit darating ang panahon na hindi mo na ito maririnig. At malamang sa malamang ay isa na din ito sa patutugtugin kapag dumating na ang iyong paglisan. Marami pa tayong pwedeng gawin. Isa na dito ang maging mabuting tao para pag hinarap mo na ang iyong kamatayan ay maaalala ka din nila mula sa mga paborito mong kanta. Muli, ako si Modern Mortician at mapagpalang araw po sa ating lahat.